sa atin lahat. Ngayon po ay magre-repair po tayo ng kisame at saka guling. Yan. At magkakapit din po tayo ng kornisa at electrical. Maglalagay po tayo ng mga ilaw dyan. Sige po, panoorin po ninyo kung ano ang discarding gagawin ko rito sa pagpalit ng kisame at pagkabit ng kornisa. Pinapaklas ko na po ang plywood niya ng plywood kasi itatama ko po itatama po natin ang paghuling. Kailangan nasa 4 feet by 8 feet para na po natin ang kisame at madaling gawin. Ngayon po ay ilalagay naman natin sa sukat yan, wala sa sukat sa 4 feet by 8 feet para po madaling magkisame. Wala po sa 8 feet by 4 feet. Class ko na po yan. Ngayon maglalagay na po ako ng pamakuan dyan, another pamakuan kasi wala sa standard yung sukat ng pamakuan niya. Nilalagay ko na po yan. Ingat lang po sa pagcutting. Halimbawa gagayahin nyo ako, ingat lang po dahil mahirap pong mag-cutting kung grinder lang ang gamit. Kailangan ay malakas po ang inyong grips. Yan, nakapagka na po ako niyan. Yan po, kita naman po ninyo, grinder lang ang pinagtatabas ko. Yan, lagay na po sa 4 feet by 8 feet yan. Yan, naghuhuling na po ako niyan. Nalagay ko po ng marka para pagpako, didiretso. Ganyan lang po paggawa ng huling. Yan, patuloy po akong gumagawa. At tapang po ako'y gumagawa, magsha-shoutout po ako. Shoutout po sa mga naging kasamahan ko dyan sa Davao, dyan sa Regal Davao Casino Pilipino. Shoutout po kay paring Mario Espinosa at sa mga naging katrabaho ko dyan sa Davao, kay Adhar at kay Ferdinand Ramos, kay Ipit at sa mga naging kasama ko dyan sa Regal. Maraming salamat sa inyong lahat. At patuloy po akong gumagawa dyan. Nagpapako na po ako. Yan. Nalagay ko na po sa 4 feet by 8 feet yan. Kisame na po ako dyan. Ayan po, kita naman po ninyo, grinder lang ang pinagtatabas ko. Hindi na po ako gumamit ng lagari dyan. Pulse grinder po ang ginamit ko dyan. Ayan. Ayan po, patuloy po ako magsha-shoutout ulit. Shoutout po sa lahat ng Pagcor 8 Meat. Sa pangunguna ni Joel Espeño at ni Boss Ugi. Yan. At kay Francisco Crebillo. Taga-Pagcor po yan, mga kaibigan kong Pagcor yan. Yan, nag-electrical po na ako yan. Pinadaan ko yung electrical niyan dyan sa taas. Hindi ko na po pinakita sa inyo ang mag-tap dyan sa live. Pero tinap ko na yan dun sa itaas. Ayan po. Nagbubutas na po ako ng lead light. Yan. Yan lang po. Ayan po. Lagari lang po ang pinagbubutas yan. Nagwa-wiring na po ako niyan. No? Yan. Yan lang po mag-wiring. Tap ko na po yan sa live. Yan po ako nagawa. Ako na rin po ang nag-electrical. Sa gabal din po sa trabaho, yung tatawag ko pa ng electrical. Kaya ako na rin ang nag-electrical sa mga ginagawa ko.
Kita naman po ninyo sa mga vlog ko, ako na rin ang nag-electrical. Solo flight lang po dyan ako. Tumatawag lang po ako dyan sa pagkailangan ko ng tulong. Pero solo flight lang po akong gumawa dyan sa bahay na yan. Napakasimple. Tapos na po, magkakabit na ako ng kornisa niyan. Ganyan lang po kasimple. Sana po ipanoodin niyo ang aking vlog yan po. Pati po pagkakating ng kornisa, ginagamit ko po grinder lang. Grinder lang po. Tinutukuran na, gumagamit lang po ako ng ganyan. Tumatawag lang po ako ng kasama ko para tukuran lang. Pag nakapag-umpisa na po ako, diretso na po niya. Di 4 pong kornisang sa isang ginamit ko dyan. Yan po. Yan. Tapos po niyan, lilipat na magkakabit na uli ako ng ilaw dyan, ng lead light. Yan. Tapos niyan, lilipat na po ako sa kabila. Babaklasin ko na. Pero hindi ko na po pinakita yung pagbaklas sa salas. Yan, tapos na po ang kwarto. 2 kwarto po ang nagawa ko dyan. Bedroom 1, bedroom 2. At hindi ko na rin po pinakita sa vlog yung kusina. Natin ang kisam yan. Yan naman po, sa salas na ako. Hindi ko na po pinakita yung pagbaklas ng plywood na yan. Kasi hahaba ang vlog ko, kaya tapos ko na yan. Wala din po sa standard yung kanyan. Wala din sa fit, kaya ilalagay po natin. Makilis ang pagkikisa. Para kung sakaling mag-repair kayo, ay madaling repairing kasi nasa standard na sukat. Yan po, magkakabit na po agad ako ng kisame. Ayan na po, tukod lang po ang ginagamit ko po dyan. Ganyan lang po kasimple. Yan, black scrap po ginagamit ko dyan. Kasi yung kahoy sobrang tigas. Pag ginapakuhaan ko ng diunong pako ay nabaluktot. Kaya black scrap po ang ginamit ko. Yan. Patuloy po akong mag-shoutout. Shoutout po sa aking mabait ng post, kay po sa Yusip Udico, po sa Richard ng Ipmid Pagcor, at sa lahat ng mga Pagcor yan dito sa Imos. Pagcor Imos, Ipmid Pagcor. Shoutout po sa inyong lahat. Nagwa-wiring na po ako dyan sa kabila. Iba po kasi ang switch ng kabila. Kaya winiring nga ko na. Mahirap natin kasi magawa pag nandun sa kabila. Kaya isang side po niya na ibang switch. Kaya pinagsama-sama ko doon. Kabilang side naman po yan. Wiringan ko naman po ng kabilang side. Pag natapos na po ako dyan, magkakabit na po ako ng kornisa. Yan, tuloy po akong magwa-wiring yan. Yan, nakabit ko na po ang lead light niya. Pagkating ko sa kornisa, grinder lang po ang pinagkakating ko sa kornisa. Ingat po kayo. Kailangan wag ninyo ipitin yung talim para hindi kayo madisgrasya. Kung sino man gustong gumaya sa akin, ay ingat po kayo sa pagkating, pag grinder ang ginamit, kasi makakadisgrasya ang grinder pag hindi kayo marunong gumamit. Pero ako,
Grinder lang po ang ginagamit ko pag-cutting ng kornisa. Pati pag-cutting ng mga kahoy, mga plywood, grinder lang po. Yan, black screw ang ginagamit ko po pagkabit ng kornisa. Para madali. Sa kanto, gumagamit po ako dyan ng stick wheel para nakadikit yung kanto. Pinakang corner. Yung mga dugtungan, nilalagyan ko ng kanyan, stick wheel para matibay ang kornisa. Salamat po pala sa mga nanonood sa aking vlog. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, huwag nyo kalilimutang i-like, subscribe, at pindutan na rin po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos.